Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo nariyan sa mundo. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibigan at mga viewers na nandito na. Si Sir Raboy, si Best Friend, Sir Gis, tsaka si Sir Hero. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ngayong gabi ating ang ating topic. Itong tungkol sa kay ex-president Rodrigo Roa Duterte na kakasuhan ng Makabayan Black. Alam niyo naman po siguro na na meron siyang death threat dito sa kay Ma'am Franz Castro, no. No nagtalumpati siya doon sa sa SMNI doon po sa istasyon ni Kibuloy. I-play po natin yung video mamaya, no. Pero paakyatin muna natin sila Sir Gis tsaka si sis Best Friend. Nakalatag na kaya yung yun na. Sir Gis, akyat po kayo, sir. Ito po yung video natin, i-play kaya natin. I-play po kaya natin muna, no. Konsidera ng Makabayan Bloc ang pagsasampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay dahil umano sa death threats nito laban sa miyembro ng Makabayan Bloc, partikular na kay ACT Party List Representative Franz Castro. Kinondena ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang mga naging pahayag ng dating Presidenteng Duterte na target ng intelligence funds ang kanilang grupo. Ang Makabayan Bloc ang kumukwestiyon sa confidential funds ng anak nitong si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Brosas, hindi ito mapapatahimik ng intimidasyon at pagbabanta at pinag-iisipan na ng Makabayan Bloc ang pagsasampa ng legal na aksyon sa dating punong ehekutibo. Ayun po, di ba, wala po ba kayo napapansin? Ano po siya parang tinatakot niya, kagaya nung dati, nakakalimutan niya siguro na hindi na siya presidente. Kaya ganun, parang presidente pa rin yung yung nasa isip niya, no. Iniisip niya siguro nga kaya niya pang gawin yung mga ginagawa niya dati nung presidente siya ng Pilipinas. Ngayon, alam na po natin, di ba, kinakampihan niya talaga ang ang anak niya dahil dyan sa confidential fund. Kaya 100% na alam na natin na nasa utak nila walang inisip kundi yung sarili lang nila na kapakanan, no. Ito, dynasties nga sila, di ba, yung pamilya niya ganun po, parang kampihan, di ba? Wala silang pakialam sa sambayan ng Pilipino. Nasa utak lang nila talaga yung sarili nila. Tapos ayan, mabuti nga itong si Ma'am Castro at siya yung nagbibigay ng spotlight diyan sa mga kurakot, hindi naman dapat magkaroon ng confi at Intel Fund, ang DepEd po, no, tsaka yung OBP, at hindi mandato niya na magkaroon, pero ganyan yung ginagawa, diba? Parang kinakampihan niya pa yung anak niya. Kaya lang po, Sir Gis, dito po tayo. Yan. Sir, nandiyan na po kayo. Nandiyan na ako? Oo. Ayun na, tingnan mo, observer, pakikita ko yung monitor ko sa iyo, ha? Okay po. Kita mo? Oo, laki. Diyan na lang ako manonood. Pwede pala, eh. Pwede. Opo, makikita nyo dito yung natin, no? Yung, yan, laki. Ang laki. Magandang gabi, Sir Gis. Good evening po, sir. Magandang gabi. Diyan na lang ako manonood, hindi na rito. Sige.
Wow. Oo. Kanya lang, dito rin ako ano sa cellphone ko. Opo, mag-chat. Mm. Kaya lang po sir, hinaan nyo yung sound niya kasi nag-echo dito sa atin, naririnig. Hmm. Mm. Wala po ba kayo headphone? Dito si ano, Hindi, naano ko pa yung Sis Mayo. experimento ko pa eh. Eksperimento. Hmm. Wala po ba kayo headphone? Wala. Sis Walang- Mayo, walang- makiat ka po. wala. Andyan yung ano. Wala akong Nandiyan- alam sa mga ganitong sistema eh. Mm. Hindi, pag matutunan nyo po yan, palagi nyo namang ginagamit, kaya mabilis nyong makukuha. Sir, ano po yung ano na dito, pananong nyo kay ex-president Duterte na to? Makabayan Ano Black. ito? Kakasuhan po siya, di ba? Yan. May tulog si Duterte dyan. Ha? May death threat eh. Oo, kaya nga po Parang ano pa rin, parang nasa utak niya pa rin Parang presidente pa rin siya Wala siya pakialam, di po ba? Oo. Binura na po tayo ng SMNI. Dapat po ipahuli na tong mga to, imbestigahan tong mga to, di ba? Parang presidente pa rin siya Wala siya pakialam, di po ba? Oo. Binura na po tayo ng SMNI. Dapat po ipahuli na tong mga to, imbestigahan tong mga to, di ba? Ang lakas ng echo, sir. Narinig sa ano natin, broadcast. Ano? Narinig po, sir. Narinig ba? Dito nag-echo. Delay po siya, di ba? Aalisin ko yung Yung sound. sound ng malaki. Ganon. Opo. Mas maganda yung ganun. I-mute nyo. Yan, wala na. Wala na. Okay na po. Okay na. Okay na. Okay, Tapos dyan na lang kayo manood, di ba? Tapos yun. Okay na. Ano pala nandito si Sis Mayam. Ay. Andito si Sir G, si Ma'am Mayam. Elisa, tsaka si Ma'am Elisa. Si Lisa nandyan na. Opo. Akyat daw po siya, di ba? Sabi niya. Dito na po yung yung hagdan. Ako na ako ng Diyos. Sis, pakibaba yung hagdan. Andyan na pala. Akyat po kayo. Parang wala tayong ngayon sir. Walang. Wala ata dito yung sila si ate hindi na lumalabas, di ba? Sis Hindi Beth. daw ata maganda pakiramdam eh. Tsaka Friday ngayon Friday the 13th. Hindi pa raw siya nagpa-parlor, sir. Si Mama Elisa, kaya hindi pa pwede. Hindi siya makaakyat. Ayaw makyat. Pero okay lang po dyan Pwede ka sa naman baba. hindi magpakita Hindi, eh. okay lang, Parang sige. si Sir Gis lang. Oo nga po, Pwede ma'am. niya naman hindi magpakita, boses na lang. Parang hindi ka na Boses na lang po. Oo nga. Huwag nyo na, takpan nyo na lang yung camera. Tapos boses na lang. Ako, hindi ko tinatakpan eh. Pero hindi pinapakita yung mukha, sir, di ba? Isa may pinakikita. Kaya nga. Pag-usapan po natin tungkol dito kay Duterte na to, tsaka kay Sara. Ano kaya yung mangyayari pag andito na si ma'am, nandito siya sa
O, teka lang po, ma'am, ah. Ayan, nandito na siya. Diyan na si Elisa. Opo, Elisa. Hello. Teka lang po. Good evening, Elisa. Magandang gabi po, ma'am. Teka lang po, ilalagay ko yung pangalan. Hi, good evening. Magandang gabi po. Good evening sa inyo. Nasa ba kayo? Nakikita niyo ba kami? Mali yung pangalan. May nakasulat si Ma'am Narumi. Kaya nga, ayan na, pinalitan ko na. Nawala si Christian kanina. Pero walang Elisa, walang di ba? screen. Walang screen. Okay lang po, walang screen. Basta yung boses niyo. Oo. Oh, Okay naman kagaya, Para hindi na po magta-type. Mahirap Oo. mag-type eh. mahirap mag-type. Mm. Si Whisper nga, mabilis mag-type eh. Mm. Masakit yung daliri ko ngayon eh. Oh. Nag-enjoy ako dito. Inibita ako Bali dito ba ni ako nagtatype Gis. dito sa Kaya cellphone, lit eh. Hirap na hirap ako eh. Taga saan po kayo sa Italy? Ha? Taga-Roma. Si Ma'am Elisa. Sa? Taga-Roma. Roma Rome. talaga. Taga-Roma. Wow, Oo. ang ano naman yan, ang saya naman dyan. Mm. Oh, parang kang walang problema dyan pag nasa Rome ka eh. Roommate. Mga gwapo po dyan, di ba? Tapos magaganda yung mga Andyan Italiano. Hindi, syempre, ano ka, nandun ka sa Roma, ano yan, Mm. tanaw na tanaw mo si Maganda Pop. tayong mga Pilipino. Mm. Nakita ko sa ano nyo po doon sa Facebook. Ano nyo si Friend si na Pope Francis. Nakita nyo nakamayan nyo pala. Si Pope Pope. Francis. Opo. Hindi na po kayo naghugas ng kamay since then. Nahin na tayo dito. Thank you. Friends na tayo sa FB. Sa Thank FB you po. very much. In-accept ko po yung ano. Pero ano po yun kasi, ma'am, hindi ko yung ano ko yun, yung public na ano, na account. Kaya konti lang yung mga ano, yung mga ano ko, followers. Pag-usapan po natin na ito tungkol kay ano na to, kay Duterte. Itong death threat niya kay Duterte. Para nakakabahan. Matutuluyan siya dyan kasi wala na siyang immunity. Oo nga, no? Oo. Private Kaya ano ngayon na siya, di ba, sir? Citizen. Kumbaga saan naka-broadcast yung salita niya eh. Ang tindi pa eh. Oo. Di ba hinahamon pa niya. Pumunta kayo sa Davao, papatayin ko kayo. O, hindi ko po napanood hanggang doon pa rin sinabi niya. Mayroon siya sinabing ganyan. Ang tindi Matindi. Pumunta raw sa Davao. No, papatayin niya. Ay nako, pero pag sino nga yun yung pumunta doon na hinamon siya, hindi niya naman sinipot, di ba, sir? Sino yun? Sino ba yun? Nakalimutan ko na yung pangalan eh. Oo, si Carbonell. Carbonell. Oo. Duwag naman. Ayan na po, ma'am. Mayroon na po kayong ano. Mayroon ng camera. Nakikita. Opo. Taga saan po kayo, ma'am, sa Pilipinas? Taga Quezon City ako. Quezon City. Quezon City. Siya malapit sa Quezon Quezon City. City, Lisa. Sa may dito kami sa likod ng ng UP Town. Nang? Katipunan Road. Katipunan. Ay ako. Kayo tagig naman ako kung eh. magtanong kayo ng mga address, mas parang gusto niyo parang gusto niyo katukin si Ma'am Elisa. Huwag niyo na isawihin. Basta taga Katipunan. Katipunan. Hindi, malapit lang yan. Pagka pumupunta kaming Novaliches, yan laging dinadaanan namin eh. Quezon City. No, Quezon City. At walang camera yung iba. Ayaw po private.
Kasi natatakot. Ay, may kamera na si Elisa. Opo, siya. Ayan, tama. Retired na po kayo, ma'am? Hindi naman Opo. siya natatakot. May trabaho ba ako? Handa na. Magpapakita ako baka wala na akong trabaho. Oo, tama si sis. Oo. Oo, retired na ako. Ah. Ano po yung trabaho niyo dati, ma'am? Caregiver. Caregiver. Oo. Kala ko nurse. Parang mukha kasing nurse si ma'am eh. Parang, parang nurse. Oh. Palagay ko magasing edad kami. Mas Sir Gis. matanda ako. Pero swerte si ma'am, nandiyan na siya, stable yung buhay ni ma'am eh. Yung mga kababayan po natin sa Pilipinas, no, kawawa. Oo nga. Inaabuso ng gobyerno natin. Okay po ma'am, go ahead. Totoo. Alam mo ba nung umuwi ako dyan last year? Nung umuwi ako, Opo. nakita ko kung gaano kamahal ang mga bilihin. Sabi ko, paano pa nabibili ng mga tao tong mga bilihin nyo? Paano yung mga... Kaya nga po no. Kasi ma'am, di ba nakapatong po doon yung mga tax, di ba? Yung kailangan para yung mga utang dati pang nakaraan na administrasyon, tayo nagbabayad dyan, ipapatong sa tax. Kaya mahal po, no? Mahal yung bilihin ng ating mga kababayan doon sa Pilipinas. Yung ating gobyerno, wala man lang silang inisip, puro na lang sarili po nila, di ba? Wala silang pakialam sa ating mga kababayan. Tapos yung nangyayari ngayon sa bansa natin, parang normal na lang sa mga Pilipino. Wala na silang pag-asa na yun kasi paulit-ulit na lang po, di ba? Ganyan nangyayari sa natin, sa bansa natin. Ito na, mabuti nga po ngayon na yung itong COA, dyan sa COA, nakikita natin yung mga data na kung saan nila ginagamit yung pera ng bayan. Itong Makabayan Black po, binusisi po nila. Kaya po na bigyan ng spotlight ang kurakot dyan sa gobyerno natin. Simula pa nung si Duterte. Pero alam naman po natin yung gobyerno natin kurakot, diba? Kanya-kanya silang rackets para mapagkakitaan yung pwesto nila. At maupo sila dyan sa gobyerno na pangmatagalan. Ganun po yung nangyari. Kaya po na pag-iiwanan tayo ng mga kapitbahay nating bansa. Yung infrastructure, magaganda na yung mga infrastructure ng mga kapitbahay nating bansa. Yung sa Pilipinas, ganun pa rin. Wala pa rin pinagbago. Wala pa rin mga business na wala tayong paggawaan ng kotse, paggawaan eroplano, wala tayong ganun, di po ba? Yung yung Vietnam, gumagawa nata ng sarili nilang electric car eh. Nabalitaan ko po doon sa nag-aano na sila, inopen na nila yung stock nila doon sa Amerika. Yung Pilipinas, wala. Hindi, mawawala na yung electric car, Mawawala na yung electric car, yung electric car. Mapapalitan na yung bagong imbento ng Toyota. Yung Toyota hydrogen. po. Yung hydrogen. Pero sir, yung may balita po ako Yung Toyota po kasi, yan po yung nila, yung pinus nila, no, yung hydrogen na yung kotse, no, car, no. Pero parang hindi po siya nag-click sa buong mundo. Kasi parang mayroon na nga sa US eh. Yung pero yung modelo nilang kotse, yung Mirai ba yung pangalan, Mirai? Pero sir, tumatakbo na po pero hindi click. Yung Tesla, alam niyo po yung Tesla.
Yung Tesla. kay Electric yan eh. Elon Musk. Yun po yung na click po yun sa Amerika, no? Pero yung gawa ng Japan, hindi na-click. Kaya Ganun ba? parang ano po nag-iisip yung Toyota kung parang nalilito. Kasi pag kasi ni-scrap nila yung production nila ng electric Opo, car po. eh. Hindi Kasi ba? yung battery po Pinalit pag nila electric yung car, hydrogen. po. Pag electric car kasi yung po ng battery po electric car, 'di ba? Yung number one po sa buong mundo na producer ng battery ng electric car, China. Kaya etong China naman tsaka Japan, nag-aaway po yan. Nagpapaligsahan sila para kung ano yung sa produkto, kung ano yung mabibenta nila sa buong mundo. Ganun po yun Magkaribal po yan. Wow. Kaya mahirap po. Yung Toyota nalilito kasi pag mag-shift sila sa electric car, huli na sila. Huli na po. Mas advanced pa yung Nissan. Alam niyo po yung Nissan car. Yung Nissan po mas advanced po siya kaysa sa pagdating sa electric car kaysa sa Toyota. Alam ko po kasi nandoon yung yung dati kong trabaho sa Toyota po yung yung namin. Kaya alam ko po, kaya nalilito sila. Hindi nila alam kung bibigyan nilang 100% sa EV or sa 100% na power nila doon sa yung ngayon, hydrogen, sabi niyo po, di ba? Pero yung mahirap po yun kasi po yun, yung magdidesisyon ng pinakamataas CEO ng Toyota. CEO. Yun po. Opo. Business decision po yun. Pero nahuli na po sila pagdating sa electric EV sa mga ibang bansa, kagaya sa China, tapos sa Nissan, mas advanced yung China. Ang pangit naman ng battery ng EV ng China. doon yung Tesla doon sa di ba? Yung China. Di ba yung recently Tesla. ayaw nila ng China? Ayaw ng China paggamit yung Tesla tsaka yung mga Apple ba o ano ba yung mga US made na mga product kasi natakot sila baka minomonitor sila. Kasi di ba yung Tesla meron siya yung parang feature na yung bukod doon sa yung GPS geolocation, meron siya yung parang camera. Ayaw ng mga binawi ng China yun kasi yung ng China. Binawi. Ewan ko lang kung hindi natin alam kung ano nasa ground. Pero yung alam ko yung gano'n wala naman pinahayag nila, wala naman silang sinabi na gano'n yung gobyerno nila. Ma'am, andito na po sa taas si best friend. Ayun po katabi nyo. Kaya lang yung walang camera. Siya po yan. Siya po yung nagsasalita. Tuloy na tayo kay Duterte. Sige. Kay Duterte nga pala tayo, Kasi parang nakakawalang gana na pag nakikita mo ganyan na nag-aaway-away sila sa pera sa kaban ng bayan po pinag-aawayan nila tapos alam mo mas gusto ba sa tayo ang makikinabang din sa pag-aaway nila para malalaman natin mga kabulukan na ginagawa nila. Magbabatuhan ng putik yan Pero paningin ko may mas advantage si Marcos. Kasi kung ako, papapasukin ko ICC, ubos lahat yung mga Duterte na yan. Si Duterte, Rodrigo. Ngayon, ipanlalaban pati si Kibuloy. FBI lang papas. Naman ng Duterte. Yung nangyari nung eleksyon, yun ang pinanghahawakan niya eleksyon. Mahirap nga po mapatunayan sir Kaya wala na rin siya magagawa. Tapos kasi kahit na malaman na na rin na dinaya, wala na magawa, nakaupo na yun po yung hanggang hintayin na lang natin hanggang sa matapos si Marcos sa sa term niya. Ganun po yun
Kaya mahirap po. Pero panalo pa rin yung ano, pero panalo yung Pilipinas pag mawala na yung mga violenteng tao diyan sa bansa natin. Tingnan niyo po 'yan. Hamunin niya, bibigyan niya ng death threat, di ba yung Makabayan Black? Mga Wala bayan na, black, oh. wala namang armas yung Makabayan Black. Sinasabi nilang makakaliwa. Ayan yung ano nila, yung panlaban, ano, boses, di ba? Ano yung masama doon? Demokrasya tayong tao. Yan po yung pinakaayaw ko. Yung mga terorista, yung mga masasamang tao na nagtatago sa anyo ng demokrasya. Di po ba? Mas masahol pa sila sa mga mga NPA. Di po ba, sir? Oo. Mas masahol pa 'yan. Nagtatago sila sa anyo ng demokrasya. Pero sa totoo, mas masahol pa sila diyan sa mga NPA, sa mga komunista, sa ganyang pag-iisip nila. Diktatura po 'yan, di ba, sir? Oo. Pag against ka sa kanila, papatayin ka. Ganon yung ang mentalidad ng para po sa akin na nakikita ko sa mga Duterte. Kaya nakakatakot po. Hindi po dapat yan pinapabayaan sa ating lipunan yung mga ganyang tao. Parang kagaya ng doon sa Israel. Yung tumira na yun, Hamas yun, di ba? Parang ganun po yung mentalidad nila, yung violente. Hindi dapat pwedeng iupo sa ating gobyerno. Ganun po sa pananaw ko. Opo. Alam mo ba yung Hamas naging lumalabas na terorista eh? Oo. Hindi ba? Opo. Terorista Hindi, kasi na sila. Wala na sila pinaglalaban na Yung sir, alam niyo po yung balita ngayon na ano ko doon, yung Iran nagyayaya sila ng Islamic Front. Gusto nilang magbuo. Gusto nilang yayain lahat ng mga Islam countries na sumama sa samahan nila. Gustong gumawa. Yan, nakakatakot po yan, sir. Tataas po lahat ng ating mga panin ko lang pa yung epekto niyan sa ating ekonomiya at sa buong mundo. Siyempre, malaki talaga gawa nung sa parting sa lugar na yun nanggagaling yung ng mundo eh. Kapares niyang yung langis. Energy po, di ba? Halos 100% sa kanila nanggagaling eh. Sa sa Islam countries and then sa Russia. Ngayon yung Russia, hindi ganun. Parang meron po silang komunikasyon eh. Meron silang connection. Parang nag-uusap sila, no? Parang nag-iisa yung Russia, China, tsaka yung mga Islam countries. Dapat po yung mga analyst pinapag-aralan, nire-research. Kasi delikado po yan. Apektado po ang buong mundo at yung ekonomiya ng buong mundo. Kasi yung power, pag tumaas po yan, lahat po ng bilihin tataas. Pero ma'am, in fairness po kasi sa Pilipinas, hindi lang po yung Pilipinas yung tumataas yung mga produkto, yung yung presyo. Presyo po ng produkto sa buong mundo ang tumataas dahil lang po sa Russia at saka Ukraine na gera. Tapos ngayon pa yan dinagdagan pa ng Israel tsaka yung Gaza. Kaya pag dating po sa mga pananaw ng mga analyst, pati sa mga economist, hindi po madilim po yung natin, yung mundo, yung takbo ng mundo, parang hindi po maganda. Tapos ayan pa yung natin sa bansa natin, yung China, yung dyan sa West Philippine Sea. Tapos yung mga traidor ng bayan natin, ayan, nagkakampihan sila. Kaya nakaka-stress po pag manunod ka ng news tapos ina-analyze mo yung kung ano mangyayari, yung future binabasa mo parang chess, 'di ba? Parang ganoon malalaman mo pero parang po masama, hindi maganda. Kayo po sir, ano yung nyo? Pananaw nyo dyan sa pangyayari dito sa, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo po, sir. Hindi, ako ang pananaw ko sa ngayon, kaparis niyan eh. Para bang bumabalik yung
tawag nito, Mm. nung bago dumating yung World War II, hindi ba nag-umpisa yan doon sa kampi-kampihan din ng mga bansa eh. Opo. Ngayon parang bumabalik eh, kampi-kampihan ng mga bansa eh. Tingnan mo yung Lebanon, nag-a-align. Yung Syria, nakikisaw-saw na rin eh. Ayan po yung Syria, no? Lebanon, at saka yung Iran. Nakikisaw-saw na. Tsaka yung delikado po yung Egypt. Baka sa susunod nito, yung Iran, makisaw-saw na rin. Kaya kampi-kampihan na, mahirap yung ganyan eh. Ang problema nga po yung oil, di ba? Yung oil, yung energy. Problema talaga yun. Problema yun. Maapektuhan yung buong mundo. Hindi lang Pilipinas, no? Pero malakas po yung tama ng malakas yung epekto niyan sa ating bansa. Kasi kagaya po dito sa Japan, yung gobyerno nila kung ano-ano pinagagawa, no, para pababaan yung presyo ng mga bilihin. Pinababaan nila yung tax, nakapatong na tax dyan sa produkto, bababaan nila para pansamantala nga pong hindi ma-impact ng matindi yung ating yung mga consumer nila, no, kasi nga po tumataas yung mga bilihin. Hindi, at saka tayo dito, tingnan mo, ayaw nilang alisin yung tax ng oil eh, para medyo bumaba naman, di ba? Kasi natatakot sila na mawawalan sila ng makukupit eh. Kasi nga po sir, di ba, yung ating revenue sa tax revenue ng Pilipinas is wala nga po, no, minus tayo, di ba, kaya mangungutang. Malaki ang revenues na nakukuha sa oil. Po yung sa mga produkto po. Oo. Okay, pero po kasi pag tinaasan mo yung mga negosyante, yung mga nagbebenta ng di ba, ng oil, pag babawiin din naman ng negosyante yan sa mamamayan eh. Kaya kawawa dyan mamamayan. Hindi, pag nalugi po kasi yung kumpanya na yon, halimbawa kasi mahal na yung i-import nila ng mga produkto, yung langis, kasi mamahal yan sa ibang bansa, bibilihin po nila yan tapos ibebenta sa bansa natin, di ba? Kung yung mahal na yung bilhin nila sa labas, tapos mura ibebenta nila dyan sa ating bansa, hindi malulugi sila. Ngayon, pag natumba yung kumpanya na yon, yung mga nagtatrabaho doon mawawalan ng trabaho, mas lalong malaki yung impact sa economy natin. Ganun po yun kaya binabalance po ng gobyerno at tsaka naman ng mga negosyante. Kasi pag hindi mabalance at pareho silang matumba, lahat po ng mga Pilipino diyan sa bansa natin maapektuhan. Tapos yung mga bilihin mas lalong tataas. Yung panlaban po ng Japan diyan sa mga tumataas na produkto ay ginagawa nila diyan, yung kung maaari lang yung dito na product dito sa bansa nila na pinoproduce, yun yung bibilin para mura. Kasi pag mag-i-import ka, mahal po Tapos yung value ng yen bumaba po. Kaya pag bibili ka ng mga imported na sa ibang bansa, no, magiging mahal siya kasi doble po, no, doble yung double punch nga kasi yung value ng yen bumaba tapos yung mga produkto na i-import mo tumaas. So yung impact sa currency. Sa currency. Mas marami ka pag sa currency kasi pagka mas marami ang ang nilalabas mong foreign currency like yung dollar, ibig sabihin babaksak talaga ang pera mo. Oo, siyempre. Pero kaya nga yung mga turista mas advantageous sa iyo pag marami kang produkto na export or pumapasok na turista kasi bibili sila ng currency mo, yun yung magpapalakas ng pera mo. Pero yung Pilipinas po, marami po yung dollar reserve. Kaya ang Pilipinas, hindi nawawala ng dolyar dahil sa mga... yun, maraming dollar reserve ang Pilipinas. Opo. Dollar reserve. Thank you sa OFW. Ang problema nga lang, laki ng
Pilipinas. ng Tayo ang utang. produkto. Oh. Dahil tayong pinakamaraming OFW sa buong mundo. Kaya nga po. Yun yung nakakatulong. Ano ba ginagamit pambayad ng utang? Di ba dollar? Dolyar nga, di ba? Oh. Yung dollar. Kaya nga po Puro yung... import pa tayo. Kasi kung titingnan nyo, ang takbo ng pananalapi ng Pilipinas, mas marami tayong inilalabas kaysa ipinapasok eh. Hindi maraming lumalabas na dolyar kasi pumapasok. Kaya pero nangyayari. Kasi mahal na po kasi yung bilihin sa ibang sa mga i-import mo sa bansa mo, tapos yung ano natin yung mga OFW konti na lang yung di ba yung value ng pera kasi halimbawa sa Amerika ganun po nangyayari. Kaya magkarugtong po lahat yan magkaano yung ekonomiya. Mahirap po i-balance. Dapat nga talaga maging industrialize yung bansa natin meron diyang ginagawang produkto sa bansa natin. Kasi mahirap mahirap mangyari ang ganyang sinasabi mo. Kasi ang mga negosyanteng Pilipino, karamihan naman kasi Chinese eh. Ayaw nilang sa matagalang balik ng pera nila. Gusto nila mabilisan. Kaya karamihan na tinatay mga mall eh. Kaya nga po. Kaya naman yun, Sir. Ano sis? Mall. Yung sinabi niya na mall daw ang kadalasan na tinatayo. Kaya nga. Yun naman yung malaki sa atin, di ba? Yun yung maraming mall. Kailangan po kasi gumawa tayo ng produkto para magkaroon yung mga kababayan natin ng trabaho. Or di kaya atake natin yung mga yung mga foreign investor sa bansa natin. Ang kulang na kulang sa Pilipinas kasi since agricultural Hindi, ang mga naman mambabatas tayo, natin, manufacturing, wala sa nila yon, processing. Wala sa idea nila yung ganyang sistema. Tinalamunan ko. Hindi kasi, sir, dapat po talaga iporsige ng ating bansa, gawin nila, babaan yung tax. Halimbawa yung eco-zone, gumawa sila doon para hatakin yung mga investor, doon na punta na stone naman dito sa Pilipinas. Elisa, hindi marami naman sa usapan. Elisa, sali ka. Hindi ako makaano dahil nag-echo yung yung salita. Okay lang po, ma'am. Sige po, madinig yung mga sinasabi ko. Ano ba yan? Hindi, Number one, sa atin, kailangan nating palakasin ang ating agrikultura, ang fisheries natin dahil lahat ang agrikultura natin ginagawa ng mga subdivision. Kagaya, nung nagpunta nga ako ng Las Piñas, wala na ako nakikita hanggang naggagawa ng asin, which is wala na yun. Natin. Wala nang nag-aasin doon sa puros bahay na. Nakakalungkot yun. Puro na lang ba tayo? Ako pagka nagpapapackage kung 10 kilong asin, pinadadala ko sa Sea Cargo para may asin sa bahay. Kaya nakakaawa ang bayan natin. At saka yung mga manufacturer ng mga gamot, dapat palakisin natin yan sa Pilipinas dahil dito, alam nyo ba dito sa Europe, ang mga gamot libre sa mga may sakit. Ang ospital libre sa mga may sakit, ang analysis lahat about health libre. Wala kang babayaran. Kung may babayaran ka man, konting-konti. Yung sinasabi na napaka-konti ng babayaran mo. Kung halimbawa 10 piso yung gamot mo, magbabayad ka lang ng 1.50. Ganon, yung pinaka minimum. Tapos sa ospital, ganon. Nalilito na sa atin si Mayam. Bakit, sir? Alayo naman inaabot ng topic natin eh. At ang education dito, halos libre pag mag-e-exam lang sila, magbabayad sila sa college, sa university. Nako, dito sa Pilipinas, hindi mo maasahan yun.
Mm. Kaya nga, nakakalungkot isipin. Tapos Mga ganyan na, estudyante nga rito. kagaya nga niyan, Nagtitiis-siksikan eh. lahat na nagsasalita ng against sa mga ginagawa nilang kabalbalan dyan sa gobyerno, itatag nila, magre-red tagging sila, sasabihin nilang mga komunista. Samantalang sila ang nagtatataas ang kamay nung unang panahon na sila nagkakandidato na siya maka-leftist. Ewan ko kung natatandaan niyo yun. Oh, alam ko po. Tinataas niya yung kamay niya dahil sa komunismo. Siya ay leftist, sinasabi niya. Pero ngayon, pagpapapatayin niya na tong mga taong to, ano ba yan, mga manok ba yan na basta nalang papatayin? Hindi na ganun talaga. siguro ganun, ano? Bukang bibig na ni Duterte. Bukang bibig niya na yun. Kaya nga po, sir. Almusal yan eh. Pero galit na galit siya sa mga komunista, di po ba? Bakit kampi siya doon sa China? Wala po ba kayo napapansin? Yun yung mahal na mahal niya yung China. Pero galit na galit siya sa komunista. Yun yung komunista rin po yung China, di ba? Parang may saltik sa ulo na yan, parang iba. Ay, kultado na nga isip ng mga gamang yan eh. Oo. Hindi, may sakit nga yan siguro. Kultado na isip. Pero ang nakakalungkot po kasi marami pang mga kababayan nating sumusuporta. Tapos nandyan pa yung mga tao niya, nandyan sa gobyerno. Nandyan po yung sa Senado, sa Kongreso. Ombudsman. Yun ang nakakalungkot. Yun ang nakakalungkot. Hindi nila nakikita yung kamalian at yung evil ways na ginagawa. Hindi, nakikita nila yun, Elisha, nakikita nila yun. Kanya lang, dala ng pangangailangan, nabaliwala na lang nila. Hindi, wag na. Alam mo yung mga nandito sa Roma, sa Italia? Para mga bulag sila, para silang bulag, pipi at bingi. Para wala sila nakikita, wala sila nadidinig. Ganun pa rin sila. Hindi ko alam kung anong klase. Alam mo, hindi na lang ako kumikibo. Yung mga kababayan po natin nandyan sa Italy. Pwede bang bumate? Ganyan tao eh. Pwede. Okay po, ma'am. Binabati ko ang mga Alsa Vita. Angat buhay dito sa Roma. Angat buhay kami dito. Ay, dito Alsa sa hindi siya dito sa Pilipinas. Lalo na mga supporter ng nila Ma'am Lenny Duterte at saka Marcos. Ayaw nila ng angat buhay. Ang gusto nila, aangat ang presyo ng bilihin sa lahat. Yun ang gusto nila. Ayaw na ng angat buhay. Gusto nila angat presyo. Angat presyo. Ayun nako. Tapos, kasi, ma'am, tingnan nyo po, di ba, yung si Ma'am Lenny, konti lang yung budget nun. Di ba? Tapos maraming natulungan. Ito ngayon yung vice president na to, ano yung ginagawa niya? Ang laki-laki ng budget. Iba pa yung confidential funds. Di ba? Kung nakalasot yun, ang laki nun. Saan mapupunta yun? Di ba? Hindi niya pa nga masabi kung saan niya ginastos yung confi niya. Kaya nga po, di ba? Tapos nanghingi pa siya ng 500, di ba? Sino natulungan niya? Hindi natin alam, di po ba? Ayan si Ma'am Lenny. Si Leni Robredo, mababaw lang yung bulsa. Kaya nga po. Malalalim ang bulsa. Kaya ganon. Kaya walang natitira. Sir, gano'n kalalim? Gano'n kalalim? Si Robredo, mababaw lang. Kaya kukunti lang laman. Ay yung mga yan, malalalim hanggang talampakan ng bulsa noon. Kaya lahat ng kompetensya nila pasok. At saka walang kahihiyan, hindi na nahihiya. Tama po eh. Kung nangyari sa Japan, kita mo sa Japan, ilang mga politiko ang nagpapakamatay dahil sa kahihiyan nila sa nabubulgar sa kanila. Diba? Nagsisip po ko dami. Harakiri. Harakiri. Matataas pride.
Tapos konti lang po madumihan yung pangalan Ay, may nila, mga honors din tanggal, yan. aalis na sila. Kagaya ng nangyayari ngayon kay Sarah. Pag nandito sa Japan yan, wala na, hindi lalabas sa bahay niya, harakiri na yan. Harakiri na. Oo. Pero wala, Kaya dito pinagtatanggol pa ng angkan nila, pamilya, di ba? Dito sa Pilipinas, gino-glorify pa yan eh. Oo. Natutuhan pa yan eh. At saka yung mga nasa sa Congress, yung Ah, mismo yun nga po. nagtatanggol sa kanya. Oo. Kaya nga po eh. Yun yung nakakalungkot sa bansa natin. Nakakalungkot talaga. Mm. Ngayon may inilalabas ulit si Trillanes ngayong mga balita. May mga Ano po, ma'am? may mga ebidensya, yung mga facts yata yun. Ah, Yung mga pera nila daw oo. na merong mga daw siya, may mga ebidensya daw si Senator Si Trillanes. Mm. Pero napapansin po natin parang gumagalaw na sila, 'di ba? Yung kampo ni Ma'am Lenny, yung Lumalabas na abogado. ang Lumalabas na sila. Yan sila Trillanes, yan sila Sir Llamas, 'di ba? Lumalabas na yung mga Kasi kailangan naman talaga. dapat naman eh. Dapat Dapat naman magsilabas sila eh. Oo, kaya nga po eh. Ano ba tayo? Talaga ba tayong aamin na lang ng aamin sa sa Oo, kasamaan? kaya nga po. Oo. Ngayon, Aaminan na lang natin yung mga magnanakaw at mamamatay tao. Ewan ko kung hindi ako sang-ayon sa mga gano'n. tama po kayo, ma'am. Pero kasi dapat i-educate po natin, 'di ba? I-push natin yung kagaya nito, nalalaman ng mga kababayan natin na pera nila yung ginagamit ng ng mga tagapaglingkod nila, 'di po ba, ma'am? Pati yung confidential funds na kung hindi nilabas ng COA, ngayon nagigising na yung mga kababayan natin. Kasi tinutulong sa kanila, kagaya niyan, sinasabi ni Sarah, gusto niya raw yung 125 million niya raw yun, di ba? Yung Office of the Vice President na satellite office, yung gagawin niya para doon, no? Doon niya gagawa niya ng office kung diyan sa ating bansa, kung saang mga lungsod, di ba? Yun yung perang paggagamitan niya. Pera din ng taong bayan yun. Tapos ipapagawa niya para sa kanya, no? Para pangalan niya. Ina-attach nila yung pangalan nila para i-PR din, para pag next election, bumango yung pangalan nila, di po ba? Pero pera ng bayan yung ginagamit nila para doon, para i-PR yung sarili nila sa mga Pilipino. Yung pera din ng mga Pilipino ginagamit nila. Yun po yung nakakalungkot, hindi po alam ng ating mga kababayan yun. Tapos yung ipamumudmud na pera sa kanila, pera din nila yun. Binabalik lang sa kanila. Hindi ngayon na nagigising na yung mga kababayan natin. Lahat po ng mga congressman, congresswoman, senador, presidente, vice presidente, yung Supreme Court, lahat yung mga teacher pa. Pera po ng taong bayan ang pinapasweldo sa kanila. Yung nagigising na po yung mga kababayan natin ngayon. Kaya may karapatan po tayong magalit. May karapatan tayong magalit at saka may karapatan tayong malaman kung saan nila ginagamit yung pera natin, di po ba? Ngayon nagigising na ngayon. At saka dapat naman nagising ng mga Pilipino eh. Tsaka hindi po dapat yung Kongreso, tsaka yung Senado, no, tsaka yung executive, tsaka yung judicial, hindi po dapat yan nagkakampihan. Meron po silang power na binistow natin para yung check and balance, di po ba? Yung nangyayari ngayon kasi parang yung Kamara, yung Congress natin sunod-sunuran doon sa executive, no? Ngayon may power sila, nalalaman nila na pwede nilang itanggalin yung mga kagaya niyan, confidential funds na gustong hinihiling ng mga ahensya ng gobyerno. May power po sila, di ba? Kagaya niyan, yung Makabayan Black, kung binusisi nila, nalaman ng buong Pilipinas, ngayon may power sila tanggalin, di ba? Yung Congress. Ganun po yun eh. Dapat magising na yung ating mga kababayan. Pera po natin yung mga ginagamit lahat yan, tsaka tagapaglingkod natin sila.
tayo yung dapat nilang paglingkuran. Hindi yung kagaya niya na parang ano tayo sa kanila, sunod-sunuran. No? Parang baliktad na po, binaliktad na nila. Oo. Kasi dito sa Para Japan, yung kaya nga po. wala tayong ginawa kundi umamin sa kanila. Yung Oo, kaya parang nga po. wala ka ng boses, Opo. hindi sila makapag-voice out. At saka, ewan ko, kung diyan ba sa Pilipinas naghalalahad ng news? Ewan ko, hindi ko alam. Sino ba taga Pilipinas? Si Sir kayo Gis yata tsaka si taga sis best friend. Ako, Sir Gis. Ayun ako, Ah, sis. may news ba kayo na napapakinggan dyan sa Pilipinas? ang mga news dito, di puro pabor sa administrasyon. Tapos, Kasi marami rin tao rito, sunod-sunuran lang eh. oh. Kasi dapat nakikialam Channel yung 5 mga na tao nga yan. ngayon, yung ano na lang nagsasalita, yung ibang mga program sa Channel 5 at saka konti paminsan sa Channel 2 na online na broadcast na lang. Pero ngayon parang halos wala puro pabor nga sa government ngayon. Wala na Kasi Channel 2 ang mainstream media ngayon, takot eh. Wala kang maasahan. Kahit malakas ang loob ng mga reporter paminsan, pinagbabawalan pa rin sila. Kaya makikita mo or maaano mo na lang na pahapyaw na lang sila paminsan. Yung magigets mo yung mga gusto nila sabihin. Kaya nga si Christian, di ba? Alam mo ba? Sis. Wala na siya sa Yung channel. Kaya nakakasalita siya ng freely. Mga commentator o kaya mga yung mga announcer ng mga television, gusto man nilang magbatikos, hindi nila magagawa dahil pinagbabawalan sila ng management. Tingnan mo si Christian Isguera. Kaya umalis yan dun sa ABS. Sa istasyon ng ano ba yung ABS-CBN. Hindi po ganun yung nangyari sa ABS-CBN yun. ABS. ANC. Hindi naman siya umalis, tinanggal hindi siya. Kumbaga sa ano kasi, inaano siya yung binubusalan ba yung gusto niyang Oo, sabihin. pero tinanggal siya doon, yung sinabihan siya ng last day mo na nagulat nga daw siya. Di ba kwento na niya yun? Yung inalis siya, biglaan. Pero Kasi lahat hindi sila, alam ko, hindi siya pinagbabawalan. mabusalan eh. Pero kung nabusalan siya ng milyones, ano yan? Hindi yung magsasalita, hindi siya tatanggalin. Hindi siya tatanggalin. Ganun pala sa atin. Kaya nga, umalis na lang si Pero Christian Isguera. Kasi may mga reporter naman talaga nagpapabayad. May iba talagang, syempre yan, kagaya ni meron talaga, marami sa buhay. Marami yan. Pero, kung alam na istasyon na ano eh. Hindi na lang natin babanggitin. Malaking istasyon yon, tuta yon. Tuta po. Kanino? Isa lang naman na naiisip kong malaking istasyon. Ganun ba yun, sir? Maski nung nakarang administrasyon nung panahon pa ng senior, yung tuta na rin. Yun ang naiwan eh. Pero tama si Kapersi. Mas gugustuhin niya pa na less evil na lang siya diyan kay Marcos kaysa sa mga Duterte. Di po ba? Yun yung sinabi ni Kapersi. Kasi kung mapupunta tayo sa kabila, doble eh. Dalawa sila eh. Mag-ama eh. Talo tayo, mag-ama yun. Samantalang sa kabila, isa lang. Isa lang. Diba? Ganun ba? Oo, tama. Kahit dito na lang tayo sa isa. Kapatid yun. Mahirap na sa dalawa. Kama pa. Mag-ama, magkapatid. Parehas din. Kaya pala po hindi maisulong-sulong yung yung anti-dynasty bill. Oo. Hindi maaprubahan 'yan. Sino naman mag-sponsor niyan? Makabayan Black. Maski na mag-sponsor man Makabayan Black. Paano tatakbo yan? Tatatlo sila. Not hindi. Powerful enough. Magiging ano po yan?
barometer natin. Kung sino yung mag-against sa kanila, huwag nang iboto lahat. Ganun lang yun eh. Next time. Ganun po yan. Makikita natin, isa-isahin natin yung mga pangalan na nag-against na mga kongreso or senado. Ipasa lang ng Makabayan Black. Tapos kung sino, ipaalam natin kung sino yung nag-against. Isulat lang nila. Tapos i-PR natin sa mga kababayan natin. Ito yung mga nag-against na mga mambabatas dito sa gustong isulong na anti-dynasty bill. Opo. Tapos next time, piliin nyo yung mga tao na to, wag nyo nang iboto. Yung kaso mo, ang kaso mo, napakarami ng pera ng mga korap na politiko eh. Kakalat ang pera doon. Anong kakalat? Saan pera ng mga yun? Oo nga po, pero alam na natin na etong mga tao na to nag-against. Wag na natin iboto at wag na natin pagkatiwalaan tong mga tao na to na nag-against. Ganun lang po yun eh. Paano kung nagpalusot, nag-abstain? Nag-abstain, pati na yung nag-abstain. Hindi po pwede. Ganun po yun. Next time, kung gusto nyo talagang baguhin yung Pilipinas, magpasulong tayo dyan sa Makabayan Black ng yung anti-dynasty bill. Hindi, parang bait. Para malaman natin kung sino talaga yung umano. Para malaman ng mga sambayan ng Pilipino kung sino talaga nag-against. Kung sino yung ayaw sa dynasty bill. Ganun lang po yun eh. Alam mo ba nung bago mo po si Leni Robredo sa Kongreso? Opo. Yan ang una niyang Yan ang una niyang ipinasok na resolution. Anti-dynasty bill. Hindi naman uusad yan eh. Hindi po doon yung point. Yung point po doon ipakita sa taong bayan sino yung nag-against. Kung bakit hindi mapasa tong batas na to. Kasi etong mga mababatas na to ayaw mag-sign. Ito yung dapat nating wag pagkatiwala ang mga mababatas dyan sa ating gobyerno. Kasi sila ang uma-against ng anti-dynasty bill. Ganun lang po yun eh. Dito sa Japan, ganun po para mabago yung bansa. Kasi pag malalaman mo kung sino yung mga pumapasa ng nag-against sa batas na para sa sambayan ng Pilipino, para sa ikagaganda ng mga Pilipino. Yung ibig sabihin, yung mababatas na yon, wala siyang inisip, sarili lang nilang interes, hindi sa interes ng sambayan ng Pilipino. Malalaman po natin sa ganong bait, sa ganong Alam naman natin hindi papasa kasi ganyang karumi ang bansa, ang mga babatas natin. Hindi po ba? Malaman natin kung sino mag-against dyan. Yan, alam na natin. Kasi gusto ng sambayan ng Pilipino matapos na, mabago na yung sistema ng bansa natin sa yung mga kurakot na yan. Sawa na tayo sa mga kakamag-anak dyan na nakapwesto sa gobyerno natin. Mga sarili lang nilang interes yung nasa utak. Di po ba? Wala nag-iisip sa interes ng Pilipinas sa kabuuan po ng Pilipinas ha. Wala. Kaya ganyan nangyayari sa bansa natin. Ang iniisip ng mga yon, yung sarili nilang kapakanan. Kaya nga po. Hindi para sa masang Pilipino. Di po ba? Para lang sa mga sarili nilang interes at interes ng pamilya nila kagaya ng mga Duterte, di po ba? Gusto nila habang buhay sila nandyan sa pwesto. Hindi sila totoong tagapaglingkod ng Pilipinas. Pinaglilingkuran nila sarili nilang interes. Ganun po yun eh. Madali lang po yan pag dito sa Japan. Kaya nga sinasabi sa akin ng mga mga kasama ko sa trabaho, mga Hapon na, bakit nandyan pa rin yan? Kung alam nyo masasama yung mga tao na yan, nandyan pa rin. Sino may kasalanan? Kayo nang bumuboto. Ganun po yan eh. Education, knowledge is power. Kailangan po gisingin natin yung mga kababayan. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, dapat tanggalin natin yung hindi nararapat na maglingkod sa atin. Di po ba? Binabaliktad nila eh. Tayo yung dapat paglingkuran nila. Hindi yung tayo naglilingkod sa kanila. At yung pera natin yung ginagamit nila, di po ba? Pinapasahuran natin yan. Tapos
ano yung nadulot niyan sa bansa natin? Wala, 'di ba? Gumagawa sila ng sarili nilang kaharian para lang sa mga sarili nilang interes. Yun po yung nakakalungkot sa Pilipinas. Hindi po ba? Kahit ano pa sabihin natin, eto lang po tayo makaaganti sa botohan. Yun lang po yun eh. At saka yung COMELEC dapat bantayan yan. Hindi Ano tayo po, sir? makakaganti sa mga gawa ng kapares niyan. Kung sakasakaling halimbawa, sasabihin ng sinasabi mo nung Makabayan Black na ililista nila kung sino yung mga... Hindi, malalaman po naman natin eh. Kagaya nung... ang mangyayari doon, wala na tayong maibubutong iba. Gawa na halos lahat ng mga yan, kontra eh. Dahil bibigyan mo ilan yan, 300 something eh. Kalaban ang hindi lang kasali doon, 3. Kaya nga po. Mabubutong Ngayon, malalaman natin pag may pinasa yung Makabayan Black na gano'n na bill. Tapos yung kumontra doon, lahat doon, wag nyo nang iboto. Kung mangyayari, ang Makabayan Black na lang ibubuto natin lahat. 3 lang sila lalabas sa Kongreso. Hindi po, ibig sabihin, wala nang mga Pilipino na gusto papalit doon sa mga... Hindi natin ibubuto yung mga nag-against eh. Ay lahat yan mag-against eh. Hindi, pag next election. Di ba representative naman yan lahat ng mga di ba? Kapag ganito, observer Kapag dito, magpapasok ng resolusyon yung Makabayan Black. Opo. Ng anti-dynasty bill. Opo. Ngayon, alam naman natin sila lang 3 eh. Ngayon ang hindi bubuto roon, sabi mo, ililista ng mga Makabayan Black kung sino-sino. Kahit hindi sila, malalaman naman natin eh. Ilalabas ngayon sa publiko. Ay ito, mga taong to, huwag nating iboto. Opo. Sa pagdating ng eleksyon. Opo. Ay, yun din lang naman tatakbo nung sa eleksyon, yung mga taong yung na inilista ng Makabayan Black eh. Wala naman iba tayong pagpipilian, hindi sila rin eh. Hindi tatlo rin ang lalaman doon. Hindi ba? hindi sir. Kung pumili tayo ng mga ipapalit sa kanila. Walang tumatakbo kalaban nung isa. Dahil walang matatakbong kalaban, dahil walang kakayanan. Pag walang tatakbo na kalaban, default, yun na panalo. May mga ganun na lugar. Hindi, pero sasabihin nga natin sa baryo na yon, sabihin natin, yung nakatayo sa inyo dyan, ay nag-against. PR lang po yan eh. Isabi, explain. Nag-against yan. Wag nyo nang iboto. Pumili kayo dyan sa baryo ng hindi nag-against dito sa anti-dynasty bill. Mawawalan tayo ng tao sa Kongreso? Hindi na po. Malaking pasahurin yan eh. Hindi natin, walang namang silbi. Palamunin natin yan eh. Walang mga silbi, di ba? Kasi yung mga yan, kapares yan, halimbawa, kapares ngayon, itong istimang yan yung mga kasalukuyang kongresista, di ba? Opo. Yung mga nakaupo ngayon. Pagkatapos, sabihin mo, magpapasok ng bill ng resolution yung Makabayan Black na anti-dynasty bill, di ba? Opo. Ngayon, yung mag-a-against doon sa bill na yon, lilista ngayon ng Makabayan Black kung sino-sino yun. Di halos lahat naman yung talagang mag-a-against dahil mga dynasties yun. Kaya nga po, pero halimbawa, pagdating ng eleksyon, wala na ibang tatakbong kongresista. Ang sirahin niyo yung kongresista, doon na sa taas tumiretso. Yung iba namang gusto sana tumakbo, walang kakayanan para tumakbo dahil walang pera. Tama yung sabi ni Sis Mayam, easier said than done. Pero alam mo po sis, pag hindi natin simulan, wala na, gano'n na tayo natin yung bansa natin, wala nang pag-asa. Kaya merong coach niyan nakalimutan ko na English kasi. Yung si Kennedy.
Kailangan natin gawin to hindi sa madali siya, kung hindi sa mahirap, di ba? Ano nga yung English yun? Tama ba yung ano ko, Tagalog ko? Oh. Nalimutan ko na eh. Oo. Kasi ganyang kahirap na ayusin ang bansa natin. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang resolution dyan eh. Wala pa akong nakikitang gamot dyan para maalis yung mga dynasties na yan. Ayan nga po, nasa tao yung power. Kung gusto natin pagbabago, tayo ang masusunod. Nasa sa atin lahat, bawat Pilipino, ang power. Hindi dyan sa mga kakaunting tao na yan, na mga kurakot na yan. Tsaka binabaliktad nila. Ang tanging magbabago lang dyan, observer, revolusyon. Hindi naman siguro po aabot sa revolusyon. Patayan na kasi yun eh. Bakit? Nung EDSA revolusyon nun, hindi ba nagbago lahat? Oo nga po, pero kung maaari lang kasi madadamage na naman yung bansa natin, ano. Kaya nga tayo kaya nga yung power ng eleksyon. Yan po yung demokrasya. Ang isang bansa na gustong demokrasya, dumadaan sa revolusyon. Kapares ng Singapore, bakit dumaan din ng revolusyon ng mga yan eh? Bago nagbago. Sir, demokrasya po tayo ngayon eh. Sana tayo. Ang importante sa revolusyon, may nananagot. Nagkaroon na tayo ng revolusyon. Hindi lang natin na ituloy. Hindi ba? Nagbago na lahat ng gobyerno nung araw eh. Nung si Cory Aquino ang presidente, nagbago na. Kaso napasok pa rin tayo ng mga kasi sir, nakabaon na po kasi sa ating culture yung ganyan yung kaya gano'n. Sa ngayon, pero kung halimbawa hahangarin mo pang magbabago sa pamamagitan ng eleksyon o sa pamamagitan ng ganito, wala tayong magagawa na ron. Wala na, maski anong gawin natin. Kasi lahat ng mga yan, dynasties na yan eh. Paano po yung gagawin natin revolution? Tatanggalin natin sila lahat sa Hindi, yung revolution. Hindi yan binubuo, kusang dumarating lang yan. Di ba? Pero kasi po sir, tama na, di ba? Tama na yung panloloko nila. Halatang halata na ng ating mga kababayan. Talagang kitang-kita na talaga. Kumbaga sa harapan na nga yung pagnanakaw sa atin eh. Harap-harapan na niya, nanakawang ka eh. Harap-harapan na, dinudukutan ka sa bulsa mo eh. Hindi natin kailangang pakawalan sa ating lipunan ang mga ganyang klaseng tao, yung mga di po ba, sir? Yung mga hindi yan pwedeng pakawalan sa ating lipunan. Kung hindi, ayan, kakasuhan ng Makabayan Black, di po ba? Ayan yung topic natin ngayon. Babalik tayo sa topic natin. Pero kasi pag tatakutin ka. Sigurado uusad yan, observer, yung ikakaso ng Makabayan Black. Kasi wala nang immunity yang si Duterte. Kanya lang, mayroon ba namang sapat na kakayanan yung Makabayan Black para labanan yung, kumbaga sana ang labanan na isang higante. Ang daming kayamanan yan para ilaban ng kaso. Panin ko po kasi sir, dapat hindi po mabili yung hustisya. Kasi tsaka yung ang hustisya naman kasi dito sa observer. Ang hustisya dito sa Pilipinas, nabibili. Nabibili ang hustisya rito. Yan yung failed nasa culture na po kasi natin. Nabibili ang hustisya rito. Ang may hustisya lang rito ang may pera. Pero sir, alam na po natin yung problema. Ang tagal na yung problema, alam natin. Bakit wala nakakaisip ng solusyon? Ito yung inaano ko na to na isang paraan. Siguro mayroon tayong mga kababayan na mas matatalino talaga. O magbigay sila ng solusyon. Ito sa atin, ito yung naisip lang natin solusyonan. Para sa atin yung naisip natin. Yung mga natin, academic natin, yung mga matitindi na mga kababayan, mga matatalino, dapat sila nagbibigay din ng
kanilang ano na to, solusyon, ano, naiisip na solusyon para sa problema ng ating bayan. Di po ba? Pero paningin ko hindi lang pag makaisip ka ng solusyon ay hanggang doon na lang. Dapat i-enforce mo rin, di ba? Ito yung paraan natin na parang pero konti lang nga nanonood dito sa atin, pero at least sana nga may makapanood, ano. Magkaroon sila ng idea na dapat ganito gawin, no? Hindi kaya dapat i-try natin to. Kasi pag hindi ka magta-try, wala mangyayari. Zero. Meron ka dapat starting point. Di po ba? Ang pinaka hindi madugo nating magagawa. Dapat natin to Kaya nga po. Lumakas itong channel mo. Sinishare natin sa mga bawat grupo. Kung may mga grupo. Tama. Ito isi-share ko na isi-share na kita sa sa grupo namin sa Alsabita, sa grupo namin dito. Thank you po, ma'am. Kasi po dapat i-share natin yung ating idea para ikaganda ng ating bansa, no? Wala akong pakialam kung sino yung mapiling idea. Basta lang gusto lang po natin lahat talaga gumanda yung bansa natin Kasi alam na po natin na itong problema na ito matagal na. Bakit? Hindi naman tayo matalino. Mas marami pa tayong mga kababayan talaga, mga professor, mga nandiyan sa gobyerno na mga matitino. Hindi natin alam kung meron pa. Pero ayan na, kagaya na nila si Sir Llamas, di po ba? Si Ma'am Lenny, sila Trillanes. Bakit ayaw nila ipaglaban? Ano ginagawa nila? Ito na, kailangan natin ng bansa natin, nakikita na natin na kung sino yung demonyo, no? Papabayaan ba natin ganito ginagawa sa bansa natin? Ninanakawan, harap-harapan, at itong topic natin yung tinatakot, kung sino umagent sa kanila, tatakutin ka, papatayin ka. Dapat hindi yan inaano sa lipunan natin, pinapalampas, no? Na mga ganyang pag-iisip na tao. Yung anak niya pa nasa gobyerno ngayon, Tapos yung mga galamay niya nandiyan sa gobyerno. Hindi dapat natin yan pinapabayaan dyan sa ating lipunan. Yung mga ganyan tao. Alam na natin, di ba? Siguro yung mga confidential funds nila, binabayad nila sa mga sa mga trolls nila, di po ba? Hindi, binabayad nila siya para sa protection nila. Kaya nga po, para sa sarili nilang interes, hindi sa interes ng sambayan ng Pilipino, sa interes ng Pilipinas. Hindi po ba, sir? Wala namang dapat yung mga Pilipino kasi ilabas nyo na yung ilabas nyo yung boses nyo, no? Huwag tayong matakot niyan. Hindi, pag marami tayo, no? Mas marami tayo kaysa sa mga taga Davao, no? Ilan ba yung mga nagtutukhang na yan na galing sa Davao? Ilan ba tayo? Mapapatay ba na lahat ng mga Pilipino? Yun lang po yun Terror, parang terrorist na nga yan Kasali na tayo sa Hamas. Dapat inibestigahan or pinapahuli na yan. Dapat nakakulong na yung mga ganyan, yung mga palpak. Tapos Pilipino lang yung mga pinatay, yung mga malalaking big boss sa war on drug niya na yun. Walang nangyari, di po ba? Pinagluloko lang yung mga Pilipino. Tapos may sumusuporta pa. Yan po yung masakit Tapos ayan, pag kumontra ka sa kanila, tatakutin ka. Kawawa po yung Makabayan Black, pero sinusuportahan po natin may mas tiwala tayo dito sa Makabayan Black. Kahit ano pa sabihin nila, kahit ano ideolohiya nila, wala silang armas. May hawak ba silang armas? Wala, di ba? Paninindigan lang hawak ng mga boses ng taong bayan ang nasa kanila. Mas tingnan niyo po, di ba, sabi ni Dr. Jose Rizal, di ba, mas matindi pa yung yung power ng ballpen kaysa sa di ba? Ano ba yun? Mas matindi yung power ng boses kaysa sa armas ni Duterte.
Di po ba, sir? Tama yun eh. Tsaka nasa tama tayo. Tayo ang sambayan ng Pilipino. Sila tagapaglingkod natin. Bakit baliktad? Di po ba? Darating din na araw, babalik ka din na ngayon. Oo. Mauubusan din ng ano yan. Oo. Pinaglalaban po natin kasi yung future ng Pilipinas, yung future ng ating mga anak, apo. Tingnan nyo yung yung Israel, di ba? Pinaglalaban nila yung future nila. Oh. Oo. Tayo di po ba? Dapat magkaisa tayo, tanggalin natin yung mga demonyo ng traidor ng bayan. Di po ba? Ang dami niyan eh. Oh, kaya nga po, kailangan tanggalin natin. Ay, nako. Damage na ang bansa natin. How much more damage can be done? Pero kailangan na pong baguhin, di ba, Mayam? Kailangan na mag-ingay. Ito lang magagawa natin eh. Mag-ingay. At pagdating sa botohan, iboto natin ang tamang tao. At sana nga yung ating mga mambabatas na matino, kagaya ng Makabayan Black na ating representative diyan sa Kongreso, no? Magpasa sila ng bill, no? At nila na kung sino mag-against, no? Ay i-PR nila, wag nyo nang iboto. Yun lang yun. Alam na natin yung hindi karapat-dapat sa ating gobyerno na tao. BRB daw si kaya nga. Dapat Boses panlaban natin si Arling Mare. yung boses niya. Ang laki ng boses nun eh. Kaya nga sir, ayaw ko yung mga tao Dapat na yan ang manguna eh. Si Arling Mare. nagtatago or ginagamit yung demokrasya, anyo ng demokrasya sa sarili nilang interes. Di po ba? Oo. Wala naman na ginagawa. Sinasabi nila makakaliwa, 'di ba? Yung sila, yung Makabayan Black. Ano ba ginagawa sa kanya? Binabaril ba siya? Sila nga yun ang babaril. Sila yung totoong natulisan ng Pilipinas. Hindi po ba? Yung mga masasamang tao, umahawak ng armas, tatakutin ka, papatayin ka, itutukan ka. Yun po yung hindi po yung demokrasya, no? Ginagamit lang nila yung demokrasya para sa sarili nilang interes. Ganun po yun. Oo. Silipin ko nga kaya yung ko, sir. Yung briefing ko. Tingnan natin. Bigay tayo ng komentaryo sa news na yun ng ating bansa. Nakikita kong news. Yung briefing. May news ba? May news? Tingnan ko po ito is screen share. Ayan nakita nyo po, sir? Yan yan yung news po. Tingnan natin. Philippines. Bigyan po natin ng komentaryo. Ito, tatlong Pilipino namatay sa Israel, no? Tatlo na? Tatlo na po. Nakumpirma ng Pilipino yung isa. Ayan po, nakikita nyo po sa screen nyo, sir. Ayan DFA. Ang laki. Confirms third Filipino casualty in Israel, no? Ayan po, dito tinignan ko po kasi yung hindi lang isang news yung sa topic na to. Merong Manila Bulletin, merong AB7, CBN, tapos merong Philstar. Ayan po yung tinitingnan ko ito. Ito namang ko, laki-laki. tingnan niyo po, sir, Maganda, Senate of the Philippines press release, no?
Nag-release ng press. Oo, yung ano po na to, news na to, ano po to, nilabas ng nila Tolentino, yung mga parang propaganda po to eh. Para sa akin Nagpapakitang gilas yan eh. Kaya nga, ayan yung ginagamit nila, Senate of the Philippines yan eh. Hindi pera ng Pilipinas yung ginagamit nila pang ads dito, Ayan, Tolentino calls out Marina's difficult regulations for Filipino fisher folks, di ba? Iba yung ano nila eh. Basta wala ako pa dito, pero kung maganda to, para makatulong sa ating mangingisda, is okay naman. Pero parang ano po sa akin, PR to eh. Di po ba, sir? Kasi yan si Tolentino, pangalan yan. papabangon ng pangalan. Kasi ano yan eh, mag-aano na sa election, di ba, 2025. Napapansin ko po palagi sa news, lumalabas yung pangalan ni Bato, pangalan ni Tolentino, ni Estrada, di ba? Yung parang gumagawa sila ng mga hearing, si Tulfo. Parang pini-PR nila yung sarili nila sa pera ng Pilipinas, di po ba? Gumagawa sila. Magkano kayo nagagastos nila sa hearing na yun? Ano po, sir? Hindi, natatawa ko kay Mayam eh. Start educating our youths daw. Binibit na nung dugyot. Ito po yung DA, Ice Pork Imports ahead of Christmas holidays. Sa England pa tayo mag-i-import ng baboy? Ba't ganun? Ba't mag-i-import na naman ng baboy? Parang kulang daw po sa British Chamber believes. Babuyan na naman nila yan. Kaya British makapag-import sila, ang daming pambili ng mga tao, di ba? Nakasulat. Wala na sigurong pera eh. Kaya import na naman. Doon sa British, yayaman natin Pilipinas doon po tayo mag-i-import ng doon po tayo kukuha sa England ng baboy. Sigurado mahal. Kasi may mga certain na na country like yung US, mura ang chicken kumpara sa China. China mas mura ang baboy. Pilit silang nag-i-import ng mga ganyang frozen meat. Hindi naman, alam mo ba, hindi ako bumibili ng frozen meat. Hindi ba sarap yan? At saka hindi mo alam kung gaano nakatagal. Tama yun. Hindi mo alam kung baka taon ang binibilang ng frozen meat na yun. Kaya nga, May mga sakit ang baboy ngayon dito sa Europa. Kaya baka ini-import niya. May mga, parang nadinig ko may mga sakit. Ayan po nakikita nyo, di ba? Ayan, sa news. Google News. Ayan, mayroon pala dyang lindol. Sa Calaca, Batangas. Naramdaman nyo po, sir, yung lindol? Hindi. Wala akong naramdaman dito. Layo nun. Malayo ba? Ayan, lang, intensity 5 lang. Felt in Metro Manila daw Ayan, strong quake hits sa Batangas. Baka makakatabi niya. 5. Intensity 5. Ang taas. Ang laki na. Ayan po. Pero sa Philippines, 9 hours ago. Yung intensity 5, hindi na ganun siya kalakas. Kasi naman, may standard naman yung mga building. May dito. Pero yung, siguro mga 6 yun. Hindi ko conforme kasi sa lindol. Lugar. Ang lindol, pagka mababa, ay pagka mababaw, malakas. Pag malalim, hindi. At saka may mga area sa Metro Manila or dito sa Luzon area na siya, yung lupa niya is may, adobe ba yun? Yung parang shock absorber. Shock absorber kasi siya. Dito sa Taguig, Bispre, karamihan dito. Sabi kasi nila, yung pagkakaintindi ko, pag ganun yung lupa sa ilalim, yung mga bato-bato, nakakapalesen siya ng shock.
So meaning kung ang nararamdaman talaga ng other is 4, intensity 4, sa'yo magiging parang 3 lang dahil dun sa composition ng lupa. Oo. Mm. Ang ibig mo sabihin, pagka puro adobe ang ilalim, matatag. Nalilesen daw yung, kasi nag-absorb siya ng shock. Tapos pag lime na shock ng earthquake. Yung pwede. composition ng lupa, prone naman siya sa liquefaction tsaka yung mga sinkhole. Kasi over time, hindi ba yung lime yung parang yung acid rain, yung ganyan, pag naaano siya, nalulusaw. Yung limestone. Limestone pala. Hindi limestone. Ito sis, yung kagabi nating yung vlog, di ba yung PSA, looking into number of people affected by data breach. Yung inside job daw po. Yung PSA. Lang po, nasa inside job. Inside job lang po to. Hindi, yun. Hackme. Hackme pala yun. Para mabigay. Para bumalik yung confi nila, di ba sir? Para ibalik nung kakampi nila doon sa Senado. Di ba? Siguro may porsyento din yun, di ba? Hindi, may baka na pagdating sa Senado, babalik yung confidential pa ni Sara Ni Sara, Ay, wala nang pag-asa yung bansa. Wala na tayong tiwala sa ating gobyerno kasi ganun. Wala na tayong ito na po yung 5 hours ago. Pero mo ang mga yan laki-laki na mga confidential fund nila. Pero si Marcos magkano? 4.5 billion. Sus. Diba? Kalaki noon. Ito na po sir yung yung topic natin yung Colmenares 6 defense of lawmakers from Duterte's threat. Siya ang mag-ano? Sino ba si Colmenares? Kaya nga. Kongreso din po ba natin to? Congressman ng Pilipinas? Si Colmenares. Opo. Hindi na ngayon. Hindi nanalo yan Si Colmenares, siya, pamangkin ni Angel Locsin, ba yun? Tiyuhin. Galing. Hindi siya tiyuhin, pamangkin daw. Kaya nagulat ako Hindi Locsin yan. Pamangkin daw. Pamangkin? Oo, nagulat ako. Sabi niya, akala mo, tiyuhin Pamangkin daw yan. Ayan Dahil sa... ang tatay ni Indy Locsin, Colmenares yung apelyido. Oo nga. Hindi ba? Alam ko sabi niya, CNN Philippines legal Kaya action. si Colmenares. Nis, so tiyohin nga ito, Nis na nakasulat. Dinoble check ko na. Nis nga talaga. Akala ko. Sinik na pala. Akala ko, kasi sinabi nung nung kapatid ko dati, na daw yan, baliktad Anong daw. oras na dyan sa Japan? 12 po. Kami alas 5 dito ng hapon. Ay, nako. Paano po Sir Gis? Ayan yung presidente natin. Ano po yung decision nyo? Tapusin na po natin? Sir Gis? Tapusin na po? Okay. Sige po. Naubusan na tayo ng balita Okay na po. 11 na rin. 11 na pala. Good evening. Thank you. Thank you sa inyo. Sige. Elisa. Maya. Good night. Maraming salamat po sa pagpunta, Mama Elisa Bill, Sis Best Friend, Sir Gis, Sis Mayam. Good night po sa inyo. Good night. Thank you. Good night po. Good night. Bye. Bye. Sino ba yung nandito nagpunta? Maraming salamat po sa mga nagpunta dyan sa baba. Pasensya na po kung hindi ko mabanggit yung pangalan. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagpunta at magandang gabi po sa inyong lahat.